Isang bangkay ng pinaniniwalaang miyembro ng Sputnik Gang ang natagpuang nakasilid sa sako sa Paco, Maynila kaninang madaling araw. Itong report ni Christian Rilyorta. Blanco pa rin ang mga otoridad sa pagkakakilanlan ng lalaking nakuhang nakasilid sa loob ng sako sa Paco, Maynila. Nadala na ang bangkay sa St. Ivan's Funeral Homes pero wala pa rin umaakong pamilya. Pasado 3:00 ng madaling araw kaninang umaga nang matagpuan ng mga barangay tanod ang nasabing bangkay sa Agoncillo Street sa Paco. Kasi mayroon na rin nangyari yan dyan. Lagi lang namin naririnig na mayroon na pinapatay, ganun. Isinilid na nga ang lalaki sa sako. Binalutan pa ng packing tape ang mga kamay at paa nito. Pati mukha, nabalot din ng packing tape. Hinala tuloy biktima ng summary execution ang lalaki. Meron siyang busal sa bibig. Meron siyang marka ng ng tanda ng ligature na palatandaan na binigti siya. Tinatayang nasa edad 40 hanggang 45 anyos ang biktima. Nakasuot ng blue shirt at blue maong pants. At bukod sa tattoo na Sputnik sa paa, wala nang pagkakakilanlan sa kanya. Christian Rilyorta, News 5. Back-to-back na sunog ang sumiklab sa magkahiwalay na lugar sa Metro Manila kanina. Ang maaksyong eksena sa report ni Gary De Leon. Bumper-to-bumper ang mga truck ng bumbero sa masikip na iskinitang ito sa Villa Sanchez, Paletiw sa Pasig City. 10 oras ng gabi, mabilis nang dilamon ng apoy ang 6 na bahay sa lugar. Kaya ang magkakapit-bahay, kanya-kanya ng buhat ng timba para maisalba ang mga gamit nila. Paniwala ng mga residente, nagsimula ang sunog sa bahay ng isang kinikilalang Susay Monderin. Yung paglabas namin, ang laki na ng apoy. Ang sabi, dun daw sa may likod nilang asusay. Inabutan pa nga naming umuusok ang mga gamit, maging ilang parte ng natupok na bahay. Pero nakapagtataka, nasunugan na nga, marami sa mga residente nagagawa pa rin ngumiti at tumawa. Sa Makati, 4 naman ang sugatan sa sunog sa Barangay Olympia. Tinatayan 200,000 piso ang pinsala ng sunog. Sa bahay ng isang alingwela raw nagsimula ang sunog. Naputulan silang ilaw. Ngayon, naikabit na yung ilaw. Pero ayaw niya magpakabit kasi nga wala silang perang pambayad. Kompleto naman yung kanilang kontador. 5 yung kontador doon. So wala kaming makita na magkandila sila. 10 pamilya ang apektado sa sunog na naapula lang matapos ang 2 oras. Gary De Leon, News 5. Isang buhay na sanggol na natagpuan sa isang bag sa kahabaan ng Aurora Boulevard sa Cubao. Ilang residente ng Monte de Piedad Street na nakakita sa sanggol sa loob ng isang pink na bag sa kanilang kalye. Agad naman nila itong itinimbre sa mga otoridad. Dinala ang bata sa Quirino Memorial Medical Center para malinisan at maagapan ang napansing bingot nito. Pinangalanan ng sanggol na Aurora ang lugar kung saan siya nakita para naman i-turn over ang baby na si Aurora sa pangangalaga po ng DSWD. Ilang bahagi ng bansa ang niyanig ng lindol ngayong araw. Kanina inuga ng 5.5 magnitude na lindol ang ilang bahagi ng Bicol Region pasado 8:00 ng umaga. Naitala ang Intensity 3 sa Catanduanes, Intensity 2 sa Sorsogon at Intensity 1 sa lungsod ng Legazpi. 62 kilometro sa timog silangan ng Virac sa Catanduanes ang sentro ng nasabing lindol. Ayon sa FIVOX, tectonic in origin daw ang pagyanig. Wala namang nai-report na pinsala. Dalawang lindol naman ang naitala sa paligid ng Taal Volcano sa nakalipas 24 na oras. Pero kumpara sa naunang pagyanig, bahagya nang bumaba ang mga nakaalarmang volcanic activities ng bulkan na pwedeng maging hudyat ng isang pagsabog. Nananatili namang nasa Alert Level 1 ang paligid ng bulkan. Bilang ng mga namatay sa car bombing sa Iraq, umakyat na sa mahigit 30. Mga preso sa Kyrgyzstan, tinapos na ang halos 2 linggong hunger strike. At 7 kambal na test tube babies ipinanganak sa India. Ito ang aksyon abroad ni Trish Roque. Umakyat na sa 31 ang bilang ng mga namatay sa pagpapasabog ng isang kotse sa Iraq kahapon. Naganap ang insidente malapit mismo sa isang punerarya kung saan tiyempong nakaburol ang isang Iraqi government official. Sa lakas ng pagsabog, nagkasira-sira ang mga bahay na ito.
Bukod sa mga namatay, 35 residente din ang sugatan. Patuloy ang investigasyon sa utak sa pagsabog. Tinapos na ng mahigit 7,000 preso sa Kyrgyzstan ang halos 2 linggo nilang hunger strike. Iprinotesta ng mga preso ang kawalan ng sapat na pagkain, maayos na pasilidad, malinis na tubig at maayos na serbisyong medikal sa kulungan. Bukod sa hindi pagkain, ang ilan sa kanila tinahipa ang mga bibig bilang protesta. Itinigil ng mga preso ang protesta ng mga kong gobyerno na tututukan ang mga problema sa kulungan. 7 kambal na test tube babies ang matagumpay na naipanganak sa India. In vitro fertilization ang tawag sa proseso kung saan pinagsasama ang itlog ng babae at similya ng lalaki para makabuo ng baby. Tuwang-tuwa naman ang 7 mommy na nabiyayaan ng kambal na anak. Record-breaking din ang pagkakapanganak sa mga test tube babies dahil nabuhay lahat ang 7 kambal. Trish Roque, News 5. Susunod, Tulfo Brothers binisita ang mga batang na trauma sa bagyong Sendong. Maaksyong labanan sa pagitan ng Powerade Tigers at Token Tex sa ginanap na PBA Finals ating silipin. At eksena sa pagbisita ni megastar Sharon Cuneta sa Will Time Big Time kanina, ating balikan. Napurnada ang sanay panalo ng laro kahapon ng Token Tex sa 4th game ng PBA Philippine Cup. Natapos ang ika-4 na laro sa score na 100-97 pabor sa Powerade. Malaking tulong ang 35 points na inambag ni Tigers forward Gary David. Naging matindi ang opensiba ng Tigers kaya lumamang sila ng 10 sa first half. Pero naging tablang 64 ang score ng mga kuponan pagsapit ng 3rd quarter. Nagsimula rin ang 4th quarter ng 75 all. Pero sa last minute, inangat ni Gary David at Sean Anthony ang 3 puntos ang Tigers. Tuloy ang Game 5 bukas sa Smart Araneta Center. Naging maaksyon ang sagupaan ng mga bigating football teams o United Football League o UFL sa Rizal Memorial Stadium. Buenamano ang banggaan ng 2 military teams ng Philippine Air Force Phoenix at Philippine Army Fritz and Max Ziol. Sa first half ng laro, 2 ang napasok na goal ng Air Force habang isa naman ang Army. Pero sa second half, muling nakasungkit ng 1 goal ang Army. Tie ang ending ng laro. Umarangkada sa second game ang Nasmero unong team na Stallion Gilligan's FC laban sa kanilang kasunod na Loyola Meralco Sparks na pinangungunahan ng magkapatid na Young Husbands. Maagang umiscore si Phil Young Husband pero nabawi ito ng back-to-back na goal ng Stallion. Sa huli, nanalo ang Stallion sa score na 4-1. Panakanak ang ulan ang naranasan sa buong bansa kanina. Ano kaya ang dahilan nito? Sabi ng Pag-asa, may buntot ng cold front kasing umiiral ngayon sa Southern Luzon at Visayas. Nagdadala ito ng makulimlim at bahagyang maulan na panahon sa Bicol Region, Aurora, Quezon, Batangas, Laguna, pati dito sa Metro Manila. Pero po, magiging maaliwalas naman daw ang panahon sa mga lugar na ito bukas. Nakaka-apekto naman ngayon sa Mindanao ang wind convergence na naghahatid ng malakas na ulan, lalo na po paghapon. Posibleng magtuloy-tuloy raw ang ganyang panahon hanggang sa linggong darating. Action showbiz muna tayo mga kapatid. Mega ang tuwa ng birthday boy at kapatid dating si Willie Revillame. Paano ba naman? Ang kanyang bisita kanina, ang nag-iisang megastar na si Sharon Cuneta. Kaya naman mga fans, todo tulirin nang makita ang kanilang idolo. Ito ang report ni Ice Martinez. Kahapon pa ang birthday ng Will Time Big Time host na si Willie Revillame. Pero hanggang kanina, tuloy-tuloy pa rin ang paglabas ng mga sorpresa. Matapos nga maging co-host kahapon sa Will Time Big Time ang close friend niyang si Aga Mulak. Kanina, si megastar Sharon Cuneta naman ang sorpresa niya sa kanyang mga fans. Mr. DJ, maging sino ka man at ang hit song ni Willie, I Love You, ang mga inawit ng megastar Sharon Cuneta sa kanyang mega big time entrance sa Will Time show ngayong gabi.
kahapon. Sobrang saya. Pinaligaya niya po lahat ng tao. Kaya ngayon, lalo pong magiging masaya ngayong araw na to. Bukod pa sa pag-co-host kasama si Willie, kakaaliw rin ang mga naging biruan ng dalawa. Yung sa akin, Mamera. Diyos ko, saan nakakita ng 1 bilyon? Tumahimik ka. Bawat isa ko, may 4 ka. Happy birthday, my friend Willie. Alam ko marami nagmamahal sa'yo. Dahil lalo ngayon, first-hand na experience ko ng dahil mong natutulungan tao at napapasaya sa iyong programa. God bless you and I'm happy to be working with you here on TV5. See you! Kaya naman ang mga fans, mega din ang tuwa. At yan ang hottest ngayon sa showbiz. Ice Martinez, News 5. Nabiyayaan naman ang halos 5,000 batang biktima ng bagyong Sedo sa Cagayan de Oro ng Kidney Kapatid Kit ng TV5 kasama ang Rescue 5 at Alagang Kapatid Foundation. Pinangunahan ng Tulfo Brothers si Sir Erwin at Ben kasama si Amelin Veloso ang paghahatid ng Kidney Kapatid Kit sa mga bata para nitong bawasan ang lungkot at trauma ng mga bata dahil sa bagyong Sedo. Good news naman po para sa mga kapatid nating Sausawero at Sausawera. Simula po sa Lunes mapapanood na mula 10:30 hanggang 11:30 ng umaga ang mas pinalupit na face-to-face. Kanina po, naglibot ang team face-to-face sa mga palengke at terminal para ihatid ang magandang balita na yan. Papalit po sa times na ito sa hapon ang lalo pang pinalakas na public attorney. Kasama pa rin si Attorney Persida Acosta. May bago siyang makakapartner dyan, ang very pretty at energetic na entertainment correspondent natin na si MJ Marfori po. Parang wala ng adjective na mag-best describe Kay MJ, ano? Energetic yun na talaga. No. Okay. Hindi, una, batiin mo natin yung mga kapatid natin. Ano? Congratulations sa mga parang magbabago ng show. Ano? At saka, happy birthday. Oh, Kanino? Happy birthday. Siyempre pa sa kapatid natin, kay Willie Revillame. Yes, happy birthday. Ano pa? Wala na ako masasabi, kundi masarap talaga maging kapatid. Oo, marami silang aabangan. Pero ito, pahabol lang. Okay yung mga shows natin kasi may mga outreach programs palagi. Di ba? Tulfo Brothers, sa face-to-face, palaging may kasamang outreach. Hindi lang pag-entertain, pero syempre pagtulong pa rin. Nakakatuwa may kasi akala natin, after yung sendong, tumulong ang maraming tao kasama yung TV5, Tapos nagkaroon tayo ng impeachment para nakalimutan ng konti. Yung pala, Hindi meron pa rin nag-aasikaso. Merong follow-up. Oo. So para magkakaroon ka ng palabas sa ganyan malapit na, soon. Yung parang outreach. Sino natin? At yan ang kalahating oras ng maaksyong balita. Mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon. Saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita. Aksyon! Ang tawag dito, pinaghalong bugi at